Pero unlimited naman itong option na to. Kumbaga kayo na lang yung mamimili guys, no? Kasi may choice naman kayong umuwi kung gusto nyo. Pero syempre, iba yung sakripisyo kapag nasa Pilipinas, kapag nasa ibang bansa. So, naiintindihan nyo ba mga kapiksi? So, but again, the choice is always yours, and palagi kang bibigyan ng, parang sinasabi sa'yo ni universe, palagi kang may choice sa buhay mo, kapiksi. So, always make the best choice for yourself. And ang medyo kalaban nyo lang dito guys is yung mga overthinking nyo, mga kapiksi, kasi nga yung iba sa inyo marami kayong mga pasan sa balikat nyo. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating money reading mga kapiksi para ngayong April. So, unahin natin itong deck na to guys. Tingnan natin yung mga money manifesting techniques para sa inyo. We have positivity. Guys, ito napakagandang message. Pakinggan yung mabuti mga kapiksi. Always do your best to direct your thoughts in positive and productive directions. Focus on life-affirming and joyful thoughts. Train yourself to avoid negative, pessimistic, self-defeating, and critical thoughts and emotion because this will block the flow of abundance. So, ito guys yung pagiging positive mga kapiksi, no? Palagi ko kayong sinasabihan na palagi tayo magpaka-positive kesa sa negative. And the reason na kung bakit natin yung sinasabi sa inyo guys is because kung ano yung iniipon natin or tinatanim natin sa subconscious mind natin, yun yung napupush out sa ating physical reality, yung mga paniniwala natin, okay? And kung negative ka, kung nega ka, kung palagi kang nagrereklamo, palagi kang stress, palagi kang worried, yun din yung paulit-ulit na mapupush out or ma-experience mo sa buhay mo. Whereas, kung palagi kang positive, kahit na negative yung nangyayari sa paligid mo, dadating din yung time na ang ma-experience mo is magiging positive na. Okay? So, hindi natin kayo sinasabihan na think positive para lang ma-motivate kayo. It's more than that. Sinasabihan natin kayo to think positive para yun yung matanim sa subconscious mind nyo and yun din yung ma-experience nyo sa buhay nyo. So, train yourself guys. Kailangan yung practicein yung sarili nyo. Develop the habit mga kapiksi na iwasan yung pagiging nega and baligtarin nyo into something positive. So, for example, namamroblema kayo sa pera, kapos-kapos, ganyan, maliit sahod, imbis na sabi nyo, ay nako, ang liit na naman sa sahod, ay nako, bitin na naman yung sweldo, ay nako, baon na naman sa utang. Kasi usual ganun di ba? Lalo na pagka may problema talaga, hindi maiwasan, araw-araw ganun yung iniisip nyo. Imbis na mag-focus kayo sa ganun, baligtarin nyo, i-switch nyo mga kapiksi, ay nako, sigurado, kunwari, ganitong sabihin nyo, sorry, okay lang yan, next time magiging ma-okay na rin kami, next time sasagana na rin kami, magiging masagana din kami, magiging maayos din yung buhay namin, dadali din yung pera sa amin, dadating din yung pera sa amin. Okay, naiintindihan nyo ba mga kapiksi? So, ang laki ng pagkakaiba, ang laki ng difference. Kahit hindi siya mangyari instantly, kasi yung iba, the reason kung bakit naninega sila, kasi sinubukan nila magpaka-positive, no? 2 araw, 3 araw, wala silang nakitang resulta, so balik na naman sila sa pagiging nega. Hindi ganun mga kapiksi, you have to give it some time, kasi sobrang negative nyo, ilang taon kayong nega, diba? Tas gusto nyo 2-3 araw, positive kayo, nagbago na agad yung buhay nyo. Do the math mga kapiksi, no? Hindi siya ganun kadali, di ba? Para ma-replace yung old beliefs nyo. So, you have to persist, maging consistent kayo mga kapiksi, and definitely, magbabago din yung takbo ng buhay nyo, okay? So, when it comes to money, mga kapiksi, 3 affirmations yung palagi kong sinishare. Money, money come to me. Palagi ako may pera, palagi ako nagkakapera. I'm the king of abundance. I'm the queen of abundance. So, yung 3 affirmations na yan, guys, I live by those affirmations. Everyday ko yung sinasabi, and ever since na nag-conscious manifesting ako or conscious affirmations ako, ang laki na ng difference mga kapiksi ng buhay natin dati kumpara ngayon. So that's why sinishare ko siya sa inyo, kasi sobrang simple, sobrang effective mga kapiksi. Tiyagain nyo lang talaga guys, okay? Alright, so yeah, kung hindi kayo marunong mag-affirm guys, pwede kayo makinig ng mga pampaswerte subliminals natin, no? Punong-puno yan ng money affirmation, so makakatulong din yan sa inyo guys.
So, tingnan natin yung ganap sa kaperahan nyo ngayong April. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, sa mga interesado mga kapixie, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Virgo guys, kayo ay represent ng Queen of Pence sa ating spread. Ito yung ating money energy. This is both negative and positive. Medyo malamang-lamang lang ng konti yung negative mga kapiksi kasi for some of you, parang nalulungkot kayo sa status ng pamumuhay nyo right now. Yung iba pwedeng medyo nalulunod ng konti. Pwedeng nalulunod kayo sa kahirapan mga kapiksi o kaya naman nalulunod kayo sa mga obligasyon nyo sa buhay, guys. Kasi nakikita natin dito na for some of you, parang feeling nyo wala kayong nakikitang resulta sa mga pagsisikap nyo sa buhay. So, nakikita naman natin yung pagiging masipag nyo dito sa spread na to mga kapiksi. Yung tipong kilos kayo ng kilos, masipag naman kayo, but then again kapag ka hindi nyo nakikita yung resulta na dapat na sana nakikita nyo, dun kayo kinakain ng lungkot mga kapiksi. And isa pa din sa mga nagpapalungkot sa inyo is for some of you, pwedeng malayo kayo sa pamilya nyo, no? Especially like yung mga OFW na nagsisikap at nagtsatsaga sa malayong lugar para sa kanilang pamilya. So kinakain din kayo ng homesickness guys. So kaya medyo nasa negative energy kayo. Pero yung iba sa inyo, walang choice kasi kailangan nyo magpaka-responsable, no? Kumbaga kailangan nyo, kasi pasan-pasan nyo yung mga obligasyon sa loob ng tahanan, walang ibang maaasahan kundi kayo. Parang feeling nyo kayo lang yung kikilos mga kapiksi. Kaya tinitiis nyo kahit malayo kayo sa pamilya para lang medyo kumita kayo ng malaki guys. Pero yun nga lang, kahit na sabihin na natin yung iba sa inyo nasa abroad ganyan or malaki naman yung kinikita, pero parang wala pa rin kayo nakikitang magandang resulta mga kapiksi. So wag tayo masyadong magpaka-stress mga kapiksi, no, sa pera ganyan or sa kabuhayan natin. Basta enjoyin lang natin and excuse me guys, gawin lang natin kung ano yung kaya natin gawin or yung pwede natin gawin mga kapiksi, no, para sa mga obligasyon natin, di ba? Ang importante is kahit paano you enjoy what you do mga kapiksi, and bigyan mo ng space yung sarili mo para makapagpahinga din mga kapiksi. Kasi yung iba sa inyo parang nakita natin na pwedeng over fatigue, exhausted ganyan. Parang yung katawang lupa nyo okay pa naman, pero yung intellectual nyo, yung isip nyo, parang yun yung mas pagod kaysa dun sa katawang lupa nyo. So balansehin nyo lang din mga kapiksi kasi para hindi kayo masyadong ma-burn out guys, okay? And for some of you, maaaring may mga bagong kontrata na dumating sa inyo. So titingnan pa natin kung ano yung pwede pang lumabas. Ayan, these are other new opportunities mga kapiksi na pwedeng dumating sa inyo, mga bagong kontrata, mga bagong offer. Bibigyan kayo ng chance ni universe. Parang bibigyan kayo, it's either chance na lumipat kayo ng lugar mga kapiksi, or mag-iba kayo ng preference in terms of pagkakakitaan. So, kumbaga parang, let's say for example, nasa ibang bansa kayo, parang bibigyan naman kayo ng choice ni universe kung gusto mo umuwi ng Pilipinas, ganyan. Pero, syempre, hindi the same yung
kitaan mga kapiksi, but at least you will get to live with your family. Yung mga ganong klaseng option, guys. Pero unlimited naman itong option na to. Kumbaga kayo na lang yung mamimili, guys, no? Kasi may choice naman kayong umuwi kung gusto nyo. Pero syempre, iba yung sakripisyo kapag nasa Pilipinas, kapag nasa ibang bansa. So, naiintindihan nyo ba mga kapiksi? So, but again, the choice is always yours, and palagi kang bibigyan ng, parang sinasabi sa'yo ni universe, palagi kang may choice sa buhay mo, kapiksi. So, always make the best choice for yourself. And ang medyo kalaban nyo lang dito, guys, is yung mga overthinking nyo, mga kapiksi, kasi nga, yung iba sa inyo, marami kayong mga pasan-pasan sa balikat nyo, guys, marami kayong obligasyon. So, kaya meron kayong tendency na mag-overthink, mga kapiksi. Especially kung, let's say, for example, nagtatrabaho ka, tapos marami kang pinapaaral, or marami kang sinusustentuhan, marami kang sinusuportahan. Pag umuwi ka ng Pilipinas, parang hindi ka kayanan yung gastos, kaya mga ganon-ganon. So, depende kasi yun sa lifestyle, mga kapiksi, no? Depende yan sa lifestyle. So, yeah, again, sabi ko nga, bibigyan ka ni universe ng choice, mga kapiksi, para mamili sa mga opportunities na iaalok sa'yo. So, ikaw na lang yung bahalang mamili. Pag-isipan mo kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay, Virgo. Okay? Alright. So, iwasan magreklamo, mga kapiksi, kapag may trabaho kayo, huwag kayong magreklamo. Mas mabuti pa rin maging grateful, mga kapiksi, kasi kahit pa paano meron kayong kinakain, di ba? So, tingnan natin, guys, yung additional message sa inyo. Ito, guys, i-mind ito mga opportunities na to, guys, na binibigay sa inyo ng universe. Ayan, no, breathe. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na baka kailangan nyo magpahinga, baka nababurn out na kayo, mga kapiksi, dahil sa sobrang dami ng iniisip nyo. Ang nararamdaman ko kasing energy sa inyo, guys, yung pagod nyo sa katawan lupa, hindi nyo iniinda, pero yung pagod nyo sa pag-iisip, ito yun, no? Overthinking, ito, mga kapiksi, this is the energy of overthinking. Natatrap na kayo dyan, hindi na kayo makaalis. So, yun yung kailangan nyong i-work out, i-work on, mga kapiksi. So, with this message, guys, meron tayong breathe, take several deep breaths, and exhale slowly to awaken your energy and to release old patterns. Pero ibig sabihin lang nito, guys, mag-relax kayo, no? Hinga-hinga ng konti, magpahinga. Kung napapagod kayo, relax, mag-meditate, magdasal. Meron tayong Tagalog guided meditation, guys, pampawala ng stress and anxiety. Pwede nyo pakinggan yun, guys, makakatulong sa inyo para gumaan yung pakiramdam nyo, o kaya yung ating Ho'oponopono subliminal para sa inyong mga emotional pain, Virgo. Okay? Alright. So, yeah, comment down below, Virgo, if feeling nyo nakaresonate kayo, sana medyo gumaan yung pakiramdam nyo, guys. And comment down below if naka-resonate kayo. For more tarot readings, mga kapiksi, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.